gusto ko nung 'pag may nagsasabi sa'kin na, "Alam mo ba hindi ako na-o-offend dun, Kuya JDL nakakatulog ako dun sa pakikinig." Okey lang yun? Which is true naman. I think it's a good thing ano, Kuya It's a JDL, kasi compliment. kahit ako yes, Oo. exactly. Alam mo ba kasi ano, kahit ako doon ako mas nakakatulog ako ng ano, 'pag nakikinig lang ng ano, ng podcast or Podcast 'no? kung ano lang Hmm. yung kahit mga audiobook, ano, Mm. pati yung asawa ko gano'n yung ano, parang ano namin, pampatulog. Oo. I think Kaya it's just like what you said, it's a compliment na compliment maging sa'kin yun. Kasi ibig yes. sabihin hindi nakakabulahaw yung boses ko. Kasi one Correct. thing, nung hindi pa uso ang streaming ano, ewan ko, Hmm, kasi kami mag-asawa 'pag sobrang tahimik ang kwarto hindi kami natutulog. hmm. Sobrang tahimik yung tawag dun sa Tagalog, nakakabinging katahimikan. Yes. So, nagpapatugtog kami ng radyo or noon time na yun alam mo yung mga MP3 play, yung Yes, nagda-download ka yes. lalagay mo dun. 'Pag Naabutan ko mali pa ang yung 'pag mali yung MP3 mo, 'di ba usually jazz or kung ano-ano, slow jam, hmm. nasingitan ng ano, magbabanggit ako ng pangalan, sorry po sa mga fans ni Regine Velasquez. Nagising yung asawa ko, Ah, "Tanangin ka." Nabatuhan ako kasi ang lakas. Kaya oh, ngayon kasi by genre na, so pagka siyempre thank you sa Spotify, may mga ganyan, Apple Play, kung ano man yung music stream niyo or Prime 'no, Amazon Prime o mm. YouTube. So at least 'di ba, ano na, so ngayon podcast. So ano pag-uusapan natin 'no, hindi namin pag-uusapan ang mga buhay namin, eto magfo-focus tayo kay Honey May. Ay Alam niyo kasi hindi sa'kin, hindi hindi yun sa issue pala, pero siyempre napaka-defensive mo. ay, Hindi, hindi hindi, hindi. medyo nagugulat ako kasi Hindi, baka hindi. Wag issue, kang may issue mag-alala, tayo dito. hindi, may ano kasi, you know Honey May, alam mo tayong mga Yes, Pilipino, kalat na tayo sa buong mundo. Do you agree? correct. Yes, yes, kahit saan naman, kahit dito sa Norway, daming Filipino community din dito. So parang Mhm. ano, parang it feels like ano, hindi naman siya gano'n ka ano, hindi mo mafi-feel na you are outcast, sort of outcast kasi yun nga ang lawak na ng Filipino community kahit saan-saan, kahit dito Yes, sa amin. lalo Mm. sa Europe 'no? Kasi alam Mm. mo ang sikat kasi noong bata pa ka, ewan ko nung bata ka pa, nung bata ako, 'pag sinabi mo kasing ano, ibang bansa, ang nasa isip mo lang USA, Amerika. Correct, American dream, Oo, yun. American dreams. Hanggang ngayon naman, Yes. 'di ba, hanggang ngayon naman, ano mo Yes, na, meron siguro, I do not know if we but I think it is sort of ano, parang naiiba na din kasi parang nako-correct na yung American dream, eh. I do not know, probably I haven't been in the US pero parang, based on the ano, sa media, sa mainstream media, sa social mhm, media, ang dami mong mga naririnig, ang dami mong nakikita. So parang nag-iiba yung ano, yung yung definition perception. mo or yung perception mo ng American dream. Pero hindi lang Ah, mga Pilipino, lahat ng tao 'no, siyempre kasi nasa ibang bansa na tayo, nakikisalamuha tayo, still want to go to United States, especially New York, Los Angeles, mm, 'no, Las Vegas, mm. right? Hindi mo pa rin Yes, maalis at wala pa rin tayong magagawa, isa pa rin ang USA sa popular na yes. na mga pinupuntahan ng mga tao. Gustong-gusto pa rin nila dun pumunta o tumira. Yes, Anyway, ano nandiyan na kaya dumating what's the Canada. reason? Oh, Ah, kasi sila ang leader, eh, leader kaya 'di ba one of the most previously powerful. yes, Hmm, previously nagkaroon sila ng eleksyon, ngayon nagre-record tayo, nanalo. Congratulations sa Republican, ang pagbabalik ng mga Republican. Lahat ng tao sa mundo nakatutok, especially, yung NATO sa Europe. yes, At siyempre tayong mga taga-Pilipinas dahil the issue of NATO sorry, mapunta muna tayo sa NATO, segue ko lang mm, kasi because of war ng, NATO at ng, Ukraine sa Russia, and then yeah, sa atin naman sa Pacific because of the mm, West Philippine Sea and yung Taiwan, 'no? Kaya kung correct. ano yung magiging policy diyan kasi kung Democrats pa rin yung nanalo which is Kamala Hmm, Harris, walang masyadong pagbabago doon sa tinatawag nila na mga ano diyan, mga policy. But policy, because Donald etcetera. Trump is, won the election, magkakaroon siguro talaga ng significant na pagbabago kasi iba yung Correct. ideology ng dalawa.
Pero hindi 'yun ang topic natin kasi hindi naman No, tayo no, mga no. political pundit and No, hindi we are naman not. tayo But of course, analyst, no? We are yeah, just pero a of course regular people. nakakabahala din yung changes, yung magiging changes baka sakali man. Mhm, Hindi na lang sige, just like what you said when hindi naman tayo mga analyst pero medyo may medyo may konting ako, worries. Pero mhm, siguro hindi ko na it will not impact us directly sa Norway pero of course mararamdaman mo din siguro konti mhm. yung mga pagbabago later on. Ah, yan Yes. lang. Okay. So alam mo, kasi ngayon Canada, talagang pinupuntahan, tawag dito, United Kingdom, 'no? Talagang 'yan ang Mm, talagang number one. And then sa, kabilang dako naman which is Australia, right? hmm, And New Zealand. Maraming mga Pilipino hmm, na gustong doon manirahan. But hmm, anyway, eto tayo ngayon sa Norway, 'no? Sa 'pag nanonood kasi kami ng Eat Bulaga, kapagka yung tinatawag 'no, yung sa Pinoy Henyo, yung mga bansa sa hmm, Europe, Europe. laging nakakalimutan Switzerland, Norway, Sweden. Tawag ba diyan ano, ano ba tawag diyan sa area na 'yan? Hindi Scandinavia? yung sa Sweden, Denmark, Norway, and Finland, ito yung mga Scandinavian countries. Okay. So, Hmm, nakakaligtaan. So, hindi siya gano'n kapopular 'no, hmm, yung Scandinavian countries. Ang tanong ko sa'yo, paano ka hmm. napunta diyan sa Norway? That's a 'Yan, very good question, you oo, know. I started actually doon ako nagsimula sa Denmark way back okey. in 2009 through the au pair program scheme. I do Ano not know 'yun? kung yung au pair program, it's like, exchange cultural program para sa mga those who age from, I think it was 18 until 30 years old ata. So Mhm, nung time na yun, siguro parang masasabi ko na it was kind of a beautiful disaster kasi okey. at that time parang medyo talagang naghihirap talaga kami ng pamilya ko. And, I was Naghihirap about to talaga? As in yung literal hirap, naghihirap? ay lagi naman until now naghihirap pa din naman kami. Pero ako Mhm. kasi yung eldest Which Kuya sorry, JDL. which saan ka ba? Luzon, Visayas, Oo. Mindanao? Dumb No, question I am ano? from Bohol. Bohol, okey. Oo, Okey. Bohol, Bohol. Oo, Okey. tapos ako yung eldest sa Mhm, amin. mhm. Of course parang 'di ba sa Filipino parang kapag hindi kaya ng mga magulang mo na papaaralin yung mga kapatid mo, it's the eldest, parang responsibility ng eldest yung Wag magpapaaral ng mga aray ko. kapatid mo. Alam mo ano, nagi-guilty ako diyan kasi eldest ako. Parang feeling ko wala akong naiambag sa mga pag-aaral ng No, mga no, kapatid ko. because no, hindi kasi siguro may kaya kayo, meron kayong siguro yung Ot parents mo, okey. they have money to send Mhm, your your siblings, 'di ba? Pero sa amin talaga kasi parang mhm, parang wala, hindi talaga kaya ng mga magulang ko. So I was working, in mhm. Cebu, like yung working student ba, Kuya JDL. Okey. So nung time na yun, Anong course mo sa Cebu nung working special student? education. Okey, Ah, sige. ano 'yun? Special education, oo, Aha, do'n yung yung course ko doon. mhm, And then 'yun talaga yung kinuha ko kasi I have the plan already na kasi 'di ba 'pag special education ka, you have a bigger opportunity to na makalabas sa Pilipinas. So 'yun talaga yung goal ko, makalabas ng Pilipinas. Pilipinas. So, Oo. feeling mo ang greener pasture talaga Yes. para angat yung kalidad ng buhay niyo is wala sa Pilipinas bagkus nasa Ba ibang lugar sa labas ng correct. Pilipinas. Okey. Yes. So yun yung time na yun, may narinig ko doon sa pinsan ko na there's an au pair, program sa Denmark. Okey. So tinanong niya ako, "Are you willing? Do you want to work as an au pair?" Pero yun nga, yung cultural exchange and then you have to work like 30 hours in a week sa isang, Danish family. Yeah. Um At the same time, you have to learn the language. Yung kilalanin mo lang yung culture. So Mhm, it's a cultural exchange program. So sabi mhm. ko siguro no, I think it's na rin, parang ito yung yung gate for me to para mag-start, makapagsimula. Oo. So yun ang yes ako. Hindi kasi susukuan ng isang Pilipino 'yan lalo na gano'n ang goal. Hmm, 30 hours yes. per week matututo ka ng language. Ang bata-bata mo pa, wala kang Hmm, pananagutan kung hindi yung pamilya mo lang, mga kapatid mo. Talagang yes. go-go ka diyan. Sinong Oo. maghihindi diyan, right?
Mhm. At alam mo ba, ang allowance lang at that time is only like, siguro kung i-convert yung money ko by that time, siguro nasa 24,000 pesos lang, Kuya JDL. Yung In a buong month. sahod ko in a month. But the Mhm. thing is, mabait kasi yung ano ko, yung host family ko sa Mhm. Denmark at that time. So ina-allow niya akong mag-ano, yung sorry ha, siguro pwede naman siguro Puwede bagitin naman dito sabihin. yung mga block jobs like for example yung mga you're not paying taxes, yung mga under the table na ano ba, like for Sige, example sige sabihin nagki-cleaning mo. ka, Okey, nagkukuskus ganito 'yan. ng Ano sa iyo ng diyan ano ano diyan inodoro. sa Denmark, black job tawag sa'yo? Ba Nagkukuskus ng inodoro, ganun sabi ano, nila, ano yung tama, mga black pero ano black 'yan, yung under term. dito sa North America tawag diyan under the table, cash, 'no? Oo, Okey, sa oo. Middle East ang tawag diyan, alam mo kung anong tawag diyan sa Middle East, lalo na sa Anong Bahrain, tawag dun? shoutout sa mga taga Bahrain, gilid. May mga gilid ka ba diyan? Sideline. Mga sideline, yes, oo. Yes, gilid. Gano'n 'yun. Oo, So, pumapayag nung kasi yung time ibang na 'yun amo na talagang hmm, gilid 'no, time na yun kasi lalo na sa Middle East kailangan kung marami kang oras kasi, you need to do find a way to get extra money, 'no? yes. At saka Mhm, ano lang din naman, 30 hours per week. So, you have your days off, like I was working, I think it was like 6 hours per day ako nagtatrabaho sa amo ko. So, mhm, let's say for example, I have to get up like 6 para i-prepare ko yung ano, tutulungan ko silang i-prepare yung mga bata mhm, para for breakfast para makapasok sila. And then I have to do some little bit of cleaning, tidying up. So siguro mga 3 hours in the morning, and then sa hapon naman like from 3 o'clock para gagawa ko ng dinner. So meron talaga akong time from 11 until like 2 for example na mhm. mag-ano, na aalis para sa Sideline. sideline, Mhm, oo. So doon okey. nakapag-ipon ako ng konti, Mhm, So tapos doon yung ano, okey, paano ka na pumunta ng Norway? yon. Siguro there was something had happened. Ganito din sabi ko na parang, something bad had happened in Denmark. So parang Uh-huh, at that time parang ayaw ko umuwi ng Pilipinas. Parang hindi pa mhm. talaga ako ready kasi hindi ko pa napatapos yung lahat ng mga kapatid ko. Imaginin mo Kuya Ilan ba kayo? JDL. Ilan 8 kami, ako yung panganay. Imaginin mo, 8? meron pa ako at that time, meron pang yung dalawa ko lang kapatid ang napatapos ko, meron pang 6 na hindi ko pa napatapos nung So time na siguro yun. yung dalawang napagtapos mo, sana naman natulungan ka nila para dun Yes, sa yes, 6. yes. Okey, good. Yes, oo, natulungan naman Hmm, ako. They are like helping like siguro sa mga mhm, allowances, gano'n. mhm, So, masaya naman ako. Hindi naman ako talaga yung pagsisikap ko din naman I mean like hindi rin naman nasasayang, 'no. So, mhm, after nung sa end ko ng Denmark, mhm, after nung may nangyari doon, so I wasn't ready to go home. So sabi mhm. ko, I have to find another place. So ito ding Norway nung time na yun, meron din silang au pair scheme program. Okey. So doon, Parang yung nag-apply ako katulad nung dito. sa Denmark. Yes. Anong year So, 'yan? that was in 2000, the end of 2012. Mhm. Okey, so So, bago mo ituloy 'yan, alam niyo po ba ang Denmark ang Norway pagdating sa quality of life sa ranking nitong nakaraang taon pang number 4 po 'no, hindi ako nagkakamali, pang number ay ganun 4 ba? What's ang first? Norway, quality of life. Hindi ko chineck Ano yung yun? number 1, pero nasa Scandinavian, Alam niyo laging nasa Ah, rank ng top 1 to top 10 hmm, laging merong Scandinavian country, naglalaban sila either Norway, Denmark, Finland Denmark. And or then, Sweden, yes. 'no? Pati Switzerland, kaso one of the most expensive country kasi Switzerland, 'no? Hmm, Tapos, yan number 4 'no, ang inyong score is 94.3. Tapos pang-apat din kayo sa social purpose, 'no? Ang ibig ano sabihin yung po ng social social purpose? purpose kung ano yung core values ng, lipunan Hmm. o ng gobyerno kung papaano niyo papalakasin yung community itself para maging Hmm, productive, 'no? yes. Sa Pilipinong salita, hindi po utak talangka, 'no? Hindi hilahan. Hindi ko po minamangkang mga Pilipino, sinasabi ko lang po yung totoo. Masyado silang ang Norway daw ay ang gusto nila yung kapwa nila ay umaangat ang buhay, Oo. 'no? Hindi lang yung Hmm, isang tao, dapat lahat, 'no? So, correct, okey, tuloy oo. tayo sa Norway. Gano'n po kaganda ang Norway, okey. But I think it's the same also. I think yung Norway and Canada, I think we all parang pare-pareho lang naman tayo siguro ng values, or kung Mhm, yung goal ng government or yun ng state is parang ganun din okey. ata sa Canada. Para kaya iniisip ko, siguro kung wala ako sa Norway today, siguro andyan ako sa Canada.
Yes, kasi ano, maganda kasi ang dating is parang Commonwealth, 'no? Progressive Mm. kasi. Hindi siya gano'n conservative, pero hindi rin siya gano'n ka-liberal, 'no? Hmm. Okey. So, ibang topic 'yan siguro 'no, Hmm. usually kasi yung, para sa akin kasi yung bansa na mas ang idea ko kasi sa isang bansa gusto ko yung mga, main na ginagamit ng tao ay kontrolado ng gobyerno, hindi ng mga kapitalista o ng mga private. Kagaya ng, Hmm. pagkain 'no, hindi siya monopolize 'no, masyado. Tapos yung Hmm. healthcare 'no, may kontrol ang gobyerno, Hmm. energy 'no, at yung mga natural resources. Hindi siya hawak ng, ng Ng private. private. Para sa Hmm, akin that's pagka correct. gano'n yung bansa 'no, magandang magandang tumira dun. Kasi, Hmm. pagka hawak ng gobyerno ang nauuna yung para sa tao 'no. Correct. Mhm. Yes, oo. Um, Sana paano ko ba simulan Ano, 'tong paano ito? ka ng nasa Norway ka na, paano ka ng pumunta diyan? Paano paano ako 'di ba sa au pair and Oo, then, mhm, after nung au pair ko, naku papasok na naman tayo dito sa ano, right. pag-aasawa. Pero hindi naman talaga ay mamaya na 'yun pag-uusapan natin. Pero ang Okey, gusto ko talaga sa bansang Norway talaga nung time na 'yun, paano paano nga ba Kuya JDL? Kasi mhm, hindi rin kasi masyadong ano, there's not so much difference between Norway and in Denmark, yung Denmark, culture ng Norway and Denmark. So hmm. it wasn't Gaano sila really, kalayo sa isa't isa? gaano nga ba kalayo? Yung Kasi kung border, magbabase they share ba land border o kailangan na meron silang land border, they share a land border? Ano ba ang mga land border nga ng ah, me Norway? meron ano dito, meron sa Sweden pa and then we have, Denmark. So by On the by other car 'no, side we puwede have siyang tawirin? yeah, by car, oo, puwedeng Okey. tawirin by car. How So about ang madali Denmark, lang. gano'n din? Oo, oo. Okey, okey. Gano'n din, so pare-pareho lang talaga. So it wasn't really Mhm, like a big ano, big adjustments for me to ano, mhm, to move here in Norway kasi medyo pare-pareho lang naman and knowing that I came f I work as an au pair or I was an au pair. So parang medyo na ano ko na yung ano, yung culture ng mga hmm, Scandinavian. So hindi siya masyadong ano talaga, hindi siya masyadong mahirap sa akin na mag-a-adjust. But of course, there were still some adjustments that I need to do. Like for example, mhm. yung sa language for example, hindi madali mag-aral ng ano, Norwegian, ng Norwegian, ng mga Scandinavian language, hindi siya madali. mhm, Tapos if you really want to integrate doon sa society, you have to learn the language. mhm. So, I think alam ko ang Finland 'no, basta Scandinavian, in order for you to fit in or para talagang maging immigrant ka diyan, you need to learn the language 'no, tama ba? exactly. Tama, that's correct. Like for Mhm, example, especially when you are working like just like what I'm doing, yung pag sa mhm, nursing home ka for example, 'di ba? Although most of them they speak ano, yung mga bata dito, they speak very good English pero pag uh sabihin nating mga matatanda, nakapagsalita sila pero of course medyo nahihirapan sila especially if you have like, yung mga Alzheimer patients, yung oo, mga dementia, 'di mhm. ba? So you really have to learn the language. Okey, So, so importante from talaga. ano, Visayas culture 'no, I will say Hmm. Visayas, kasi Bohol 'no, and, Hmm. Cebu. Mhm. Visayas culture, then Scandinavian culture, ano yung pinakamalaking talagang na-shock ka? Kasi siyempre unang bansa mo 'yan ano, na pinuntahan. Mhm. Ano yung talagang itatatak sa utak mo na na-shock ka 'no, pagdating mo dun? Either kung ano man sa dalawang bansa. Well, dito sa Norway, siguro sa Denmark, medyo ano ako sa Denmark kasi parang I feel na medyo warmer yung mga tao. Parang medyo they Ah, are a bit more louder than the Norwegian people. Yung mhm. mga Norwegian kasi parang ang tahimik nila. They are like very reserved. Reserve, Parang reserve yes, pala, reserve, reserved. They reserve, are very okey. reserved. Ang parang Ah, ang ano, parang hindi masyadong masalita, parang alam mo yung parang they are always like holding back na parang, hmm, ano kayang iniisip nito? Tapos 'pag nagsasalita sila, alam mo yung meron silang ano, tinatawag dito na Indra stemma.
Yun yung tawag nila. Kumonekta. Pag it means like your inner voice. Like, Mhm, if you mhm. have to talk, you have to talk like this. Like, you don't have to talk like this. Like, Oo. ako mismo, pag nagsasalita ako, parang ang lahat nakakarinig. Pero yung sa kanila talaga parang pabulong-bulong lang. Kasi ganito talaga yung kultura ng Ah, mga dyan. so Yung parang pabulong lang. parang naninimbang ka rin pala nung unang dating mo Oo. diyan 'no? Hindi ka Yes, oo. so hindi katulad sa Denmark, chika-chika lang, puwede mong i-chika-chika. Oo, puwede, oo. Oo. Tapos kahit sa let's say for example like I do not know if how is it with other places. Like, let's say Mhm. for example, if you are in a anong tawag na yung collective, oh my goodness, hindi ko na alam kung paano yun sa Tagalog. Like if you're riding in a bus or a train for Mhm. example, Uh-huh. alam mo pag Public ano, may transport, oo. mga public transport. Alam mo Hmm. nakikita mo na pag halimbawa may mga ang daming mga ano, kahit yung sa seats, let's say for example, may four-seater na ano, sa linya ng four-seater ng ano, Mhm. ng train. Alam mo ba 'pag may nakikita ka na ano, na may isang nakaupo na doon sa ano, sa dulo talaga, Mhm. parang ayaw na nilang makitabi sa'yo, yung parang, ano kayang iniisip nila, baho kaya ako, yung parang gano'n. Pero Oo. gano'n daw talaga sila. Mhm. And then, So, don't yung take it talaga 'pag personally, parang gano'n. Don't mm, take it personally. mm. Oo. Ano pa ba? Yun nga parang hindi sila ano, eto din parang nanibago ako kasi Kuya JDL kasi doon sa ano, sa Denmark ako. Alam mo yung 'pag Mhm. kumakain yung host family ko, ewan ko siguro it differs from families to families. Pero Mhm. na ano, parang na-o-observe ko na they are very different kasi halimbawa 'no, 'pag kumakain sila, parang hindi sila kagaya sa atin na ano, "Come join us, have you" like Oo. yung walang tanong-tanong, yung kumakain lang sila, andiyan ka nakatingin. Parang Oo. nanibago, ano ba 'to? Pero talagang hindi nila iniisip yung mga gano'n. Oo. Oh, So, hindi katulad na talaga, "Hoy, halika kain ka, sabayan mo kami." halika, Hindi oo. gano'n? Oo, hindi Oo, gano'n. Okey. oh, So, ano pa ba? alam mo ang number one kasi 'pag pumupunta ako ng Europe 'no, 'pag pumupunta kami ng Europe tsaka sa mga main cities, hindi ka Hmm. ba halimbawa, siyempre public transport, hindi ka ba nag-isip na sana sa Pilipinas ganito rin kaganda yung public transport system? Kasi alam ko, how is the transport system in Scandinavian country? Especially Norway Dito and Denmark? Mhm. parang ano, parang mas easier. I would say it's easier kasi let's say for example, sa Copenhagen and Norway, parang alam mo kung bibili ka ng ano, ng ticket, parang applicable siya for tram, for buses, for train, and then you have like a certain areas kung saan mo siya magagamit yung ticket mo. Let's say for example, you buy a ticket like if this ticket is valid for zone 1 in a certain amount. Mhm. So pwede mo talaga siyang magamit kahit anong public transportation yung i-take mo. So although kahit mahal pero mapapakinabangan mo talaga siya. It's the same in Denmark. Oo. Um, Okey, mahal nga, pero iisipin mo dun ka naman kumikita. Sa Pilipinas mas mahal ang public transport kung titingnan mo kasi mas traffic, 'di ba? oo. Mas, alam mo kasi ito yung nakikita natin pagkakaiba sa kultura natin, eh, 'no, na mga Mm, halimbawa hindi lang sa Pilipinas pati yung mga marami kasing immigrant din dito sa Toronto, 'no? mm. Pagka yung mga bansa na kagaya niyan, Scandinavia, North America, main city, 'no? Parang sa atin pagka nag-public transport ka sa Pilipinas, parang mahirap ka, dapat may kotse Oo. ka. Dito kasi Mm, wala silang pakialam kung may kotse ka dito o wala, basta mm. importante lahat ng tao, mayaman o mahirap, the government encourage them to use public transport, 'no? Kasi Yes, para maluwag mm. sa space, 'tsaka 'di ba, mas maganda sa kalikasan 'yun kasi walang masyadong Yes. gumagamit Mm. ng fuel, 'no? Yes, and I think it's the same goes with I think they are very into the environment, I would say. Let's say for Mhm, example, 'di ba, I do not know how is it in Canada, pero dito din kasi sa Norway, parang ang Norway din ata yung pinaka ano, number one ata, correct me if I'm wrong, mhm. yung number one na ano, parang gumagamit ng ano, electric vehicles. And I I think think it has ano, eh, something to do with the are you environment. part ano ba, ang Norway ba is part of European Union? Yes. Ay, Okey. hindi ata, Hindi pa no, 'no? hindi, hindi, Not yet hindi 'no? Pero ata, alam ko sa Europe, hindi. alam ko ang Europe mas magaling mas ano, eh, mas ano mo nakikita ko yung pangil 'no ng,
ng European Union tsaka ng mga bansa sa Europe in terms of climate change, no? Kaysa Mm. dito sa North America. Lalo na hindi lang sa gobyerno, pati yung mga tao. Kasi dito, Mm. nag-implement sa city na magdadala na ng bag, no? Mm. Pagsha-shopping. Marami pa rin tao na nanghihingi ng bag sa mga retail and then pagka siningil mo, nagagalit, no? Mm. Unlike sa Europe, no, UK, no, France, no, talagang way Mm. of life na kapagka wala kang pang-shopping bag, bibili ka, hindi ka puwedeng magalit. Tapos yung Mm. plastic talagang ginamit, yung mga maninipis na parang, Oh, talagang sobrang maliit na form ng plastic pero mahal. Kasi talagang yes. obligado kang magdala ng sarili mong shopping bag. Simple things Mm. like that, no, hindi pa gano'n katindi. Pero sa Europe, no, karamihan ng bansa sa Oh, Europe, parang ano siya, parang talagang strikto nature na kayo siya diyan. dito. Oo, oo. And one more thing, according to one of my friend, 'no, sa Italy, 'no, pagka Hmm. magdadala ka ng sasakyan mo from suburban to, Hmm. city, may mas babayaran kang toll o mas mahal ang babayaran mo kapagka hindi ka electric car, kapagka Yes, that's gas. true. Kaya Hmm, nga kami, yung reason din talaga na yung car namin is electric kasi, less yung babayaran ng ano, ng toll at saka, I think when it comes to like, public parking places, dati mhm, talaga, like I think way back in 5 years or 4 years ago, if you have to park in public, parking lots, it was, if you own a, electric vehicle, free yun. Pero ngayon, medyo may ano na, may may bayad na siya, pero of uh-huh, course it's still cheaper compare than ano sa diesel. mhm, So, gano'n may mga benefits talaga okey. owning So a eto naman, electric vehicle. pagkain, paano ka nag-adjust sa pagkain? Norwegian Oh, sar that's a very good question. Norwegian salmon. Dalawa yan, eh. What do you want? Norwegian salmon o Atlantic? Dito kasi Atlantic salmon dito, eh. Sa inyo Norwegian salmon. Gano'n ba talaga? To be honest, hindi ko talaga alam na meron palang I Norwegian don't know salmon why. at saka ano, Atlantic Oo, salmon. salmon, Um, okey. anyway, yung salmon dito gano'n din kahit nandito yung salmon dito, mahal pa din yung salmon. Kaya Mhm. kung bibili ka ng salmon dito, ano yung nasa sa ano, kasi 'pag bibili ka talaga ng Mahal fresh pa na din, salmon, mahal pa mahal, rin. as in mahal. 'Di Oh, ano kung ba, kakain ka ng ewan ko sushi, kung of totoo, course, alam ko meron akong naging guest dati sa ah, Pilipinas nung nagwe-waiter pa ako, Norwegian. mm, Kumakain daw sila ng ulo ng salmon, nung ulo ng isda. Totoo ba? O joke lang niya yun I o do not know, jino-joke niya maybe lang it's a ako? joke. I do not know kasi yung asawa ko hindi naman Hindi kumakain naman, ng hindi ulo naman ng kumakain. Kasi tayong isda. mga Pilipino talagang 'pag ulo kain, eh, 'no, ng isda. Ikaw Ay hindi ka naku, ay kumakain ako, naku binibili ko pa nga yan dito sa may oo. ano, grocery dito Kasi sa amin alam kasi mo may dati nung nagbebenta. bago ako dito sa Canada, yung Mm, ulo ng salmon, mura lang, hmm, eh. Ngayon pamahal na rin, eh, oo, natutunan na kasi ang dami yes, ng Pilipino, eh. Oo. hmm. So, Oo, ikaw mas mura kasi yun, oo, mas mura yung ulo, walang oo. kumakain, 'no? Pero So, in hindi mo rin fairness pala ha, 'no, parang baka meat lang yun, yung ano, meat oo, lang yung oo. Norwegian salmon tsaka, Hindi ah, pero of course Atlantic. you will taste the difference ha, kasi 'di ba Mhm, uso din naman yung sushi dito 'di ba? I think mhm, a lot of Norwegians they love sushi. mhm, If I have to ano compare yung taste ng sushi dito with the salmon, sa ibang places masarap talaga yung ano dito, yung okey. salmon, mas fresher talaga, Mhm, hmm, mhm. Okey, comparison sandali sa ano, ibang places. Norway 'no, Hmm. ano bang talagang pagkain nila diyan talaga? Ano ba ang staple nila? Kasi halimbawa sa Pilipinas Hmm. kanin, sa ano dito, potato 'no, saka Hmm. tinapay or wheat Hmm. 'no, sa Middle East, rice din and wheat 'no. Diyaan, anong staple nila diyan? It's the same there, gano'n din kagaya sa Canada. We have potato, pasta, Mhm. bread. No, Yun bread, yung okey. that's Mhm, the staple. Medyo mahirap talaga siya, being a Filipino tapos ano lilipat ka dito. Medyo mahihirapan ka talaga 'di ba kasi kain tayo ng rice 3 times a day. mhm, Um, and then dito, bread. mhm, Bread and, let's say for example, cheese or whatever, mhm, poleg ano nga ba? Yung poleg kahit anong mga palaman ng bread diyan, 'di ba? mhm. Medyo mahirap talaga pero later on, adjust ka din, 'di Aha. ba? Mahilig As din long ba as sila may sa karne? Mahilig din sila sa karne, baka, baboy, chicken? um,
Alam mo, not so much. Not so Parang much. hindi sila ano, medyo alam mo yung ano, dito sa mga Norwegian, parang they are into, based on my observation ha, sa Yeah, nakita yeah. ko lang, No worries. they are into ano, like fresh like vegetable salads, ganun sila. Healthy Pero living. pero kaya nga siguro yung ano, tumataas yung average life nila dito. Alam mo yung ano, Ah, yung mga ano ba pasyente average life nila diyan? namin, parang I 80? think nasa 82 ata, Ah, 82, 78, okay. How about 82, 84. alcohol intake? Yung sa alcohol intake naman, dahil sa medyo monopolized yung ano, yung pagbebenta ng ano dito, ng alcohol. So hindi siya gano'n kahit na I do not know. So far as I know, yung asawa ko, malakas uminom ng alcohol pero we have to buy it in Sweden kasi mas mura sa Mura. Sweden. Okay, Oo. tumatawid. And Okay. of course, another thing, Kuya JDL, I think Mhm. yung mga Norwegian, they have yung trust nila sa ano, sa advice ng government. Let's say for example sa health anong tawag dito? Sa health service na sa health department or sa health Yung institution mga na let's tinatawag say for yang mga example, health bulletin, 'no? oo, yung mga advice pina-follow nila, let's say for example, you just have to drink like, I think it's healthy to drink like or it's not advisable to drink like more than 3 glasses of wine or Oo. something like that. So, pina-follow nila yun para taas daw Mhm. yung buhay nila. Oo, ganun sila. Okay. Ganun ka yung trust nila sa public offices kung ano yung advice. Pina-follow talaga nila. Most of them, they are very good at following them or Mhm. yeah, Nakikinig sila sa gobyerno. nakikinig. Okay. Yes. So mga Abe, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa aming usapang Abe with Miss Honey May. Usapang Norway po ito at napapakinggan pa rin po sa Spotify and sa YouTube. At siyempre nasa ikalawang bahagi na tayo, 'no? So pinag-uusapan na natin talagang ilang taong ka na all in all sa Norway ngayon? Yes. Ano, ilang taon na ba? From 2012. Magto-12 12 years, years. 'no? 12 years. Yes. More than a Okay, decade na pala. congratulations, 'no? Yes. So, talagang diyan na, 'no? Diyan na ka na talaga, 'no? Mm. Kasi pagka tumagal ka na ng 5 taon sa isang bansa, talagang adjusted ka na talaga, 'no? Talagang Hmm. pagdating mo na uli sa halimbawa, umuwi ka ng Pilipinas, though talagang dun ka galing, makikita mo na talagang maninibago ka na. Hmm. Talaga, 'no? And, weather, papaano ka adjust sa weather? Kasi siyempre ano diyan, mabilis din dumilim pagka Hmm. fall and winter hanggang spring, and then 'pag summer madaling dumilim, pagka summer matagal dumilim, 'no? Papaano Hmm. mo ina-adjust 'yun, tsaka yung lamig? I think I do not know kung masasabi ko sa'yo na nakapag-adjust ako, pero I'm still adjusting, I'm still coping yung Mhm, especially during winter season na talaga yung nag-snow na. Tapos, I mhm. do not know how is it in Canada, pero dito kasi sa sobrang kapal ng snow na hindi na kayang ialis ng mga truck. Alam mo yung nag-a-ice na yung ano, yung Oo, daanan, tapos mhm. ang hirap 'pag naglalakad ka para ka ng penguin. Oo, Na kasi oo. sobrang Madulas ka, ano eh, mo, pagka hindi mo oo, ginawa 'yun, oo. oo, And, oo. I think yun yung ano, isa sa mga struggle ko talaga dito 'pag winter na yung nag-a-ice yung road, and of course Ah, yung sobrang lamig. Siguro yung sobrang lamig, parang medyo na ano na ako kasi may kasabihan nga din dito na ano, there is no, um bad weather, only bad clothes. So, oo. during winters talaga, you really have to dress yourself na para na ano, warm ka. So, I think that's not really an issue. Ay, yung 'Wag issue tiis ko lang ganda. talaga, wag tiis Tinatawag ganda, niyo mga correct, tiis wag tiis ganda, eh, 'no? ganda. Wag Bahala kayo sa tiis buhay ganda. niyo, sabihin niyo na akong Oo, mataba, kasi siyempre ang oo. kapal nun sa'tin. Ang Basta ako kapal, hindi ako oo, 'di lalamig. ba? Oo. Oo, Ano ba parang diyan, ano, dito yung kasi pagka winter, February, 'no, pagpalagay na natin, may tinatawag kami dito na -20, 'no, feels like -35, yun talaga uy, mamonte. gano'n. Gano'n din, Oo. ano? Ay, gano'n din. Oo, gano'n din dito sa amin na 'pag I think there's not so much difference when it comes to ano, sa Mhm, cold dito. Kasi gano'n din dito minsan, eh, na may times talaga na -35 kami. Last year din ata 'yun, mhm. na talagang ang lamig-lamig pero wala kang magagawa. And then there was even one time na
parang ano nga ba yun, na parang yung mga ano, ewan ko ba't I think it was last year, pero may incident Mhm. here last year na parang, yun pala yun yung biglang ano, alam mo yung ang kapal-kapal ng snow, tapos Mhm. biglang uulan, tapos magra-rise yung Ah, temperature. aha, 'Di ba tas 'pag ano, ang hirap ng ano, ng kalsada kasi ano, talagang icy siya, oo, tapos kasi umuulan. halimbawa natunaw yung yelo tapos sa gabi Oo, biglang lalamig ng sobra, oo. talagang ano nun, talagang Ang ang hirap ng gobyerno may mga bulletin nun, nag-aano hmm, sila by cities, nagbubudbud sila ng mga kung anong chemicals na, hindi lang basta salt, oh, eh, 'no. Tapos oo, yung may ibang dito nabibili yung sa spike, yung bakal oo. ilalagay ito sa sapatos. Oo, meron kami dito. Oo. Tapos Hmm, kapagka nag-drive ka, kahit maganda ang iyong winter tire, hindi ka hmm, uusad 'pag gano'n ka-yelo yung yes, daan. oo, gano'n. Advisable na mag-public transport ka or manatili ka na lang sa bahay kung wala ka namang pupuntahan. Yes, kahit yung public transport at that time, Kuya JDL, kahit yung mga ano, yung mga buses hindi hindi Hirap sila, pinapaano pa oo. oo. So nung time talaga na yun parang ano, ina-advise na doon na lang matulog sa trabaho yung puwede at saka mag-home Hmm, office. Gano'n yun yung gano'n kahirap 'pag winter talaga, 'pag yes. gano'n yung ano, yung kondisyon ng weather. Ah, So eto and naman, leisure. Ano naman ang mga talagang leisure na mga libangan niyo 'no, ng pamilya or kahit hmm. ikaw noon nung single ka pa, diyan sa Norway na talaga namang gustong-gusto mo 'no? I And think it has something to do alam mo yung nature din kasi dito, parang meron ah, kaming tinatawag dito na free sleeve. Eh, yun siyang outdoor outdoor life na kung mhm, saan mahilig talaga. Ito yung ano namin, parang isa sa mga bagay na gustong-gusto ko dito is yung sa mga Norwegian culture is yung talagang kahit ano, gaano pa yan ka-ano, nag-ano pa, nag-snowstorm pa yan diyan, mhm, talagang ano, it's not an excuse to go out. yes. Parang Canadian din ano, Magha-hiking. parang mga Canadian, oo, Oh, 'di ba? maganda Yung kasi magha-hiking ka, mag-ano, mhm, magka-camping, gano'n. Yun yung snowshoeing gusto 'no, mo yung mga, oo, tawag dito, ice ice skating, bathing. saka Ice yung mga skating o skiing, oo, oo, kaso oo. mahal na leisure yan, eh, yung mga gears 'no? Yun Pero kung sabagay nga, oo. Pero mm, hindi kahit ako, hindi naman ako nag-ski, eh, pero ah, at least yung pagha-hike ba, if you go out in the forest for example, yun lang yung makapag-ano ka lang, yung mga simple life pleasures. mhm, Tinatawag nila yang ano, ovara instead, mm, mm. be at the Okey, moment. okey, Hmm, eto na 'no, gusto ko na itanong hmm, sa'yo 'to, briefly lang, hmm. how do you meet your husband 'no, na na Norwegian? A beautiful disaster ditong husband ko, I think Beautiful it was disaster like in a way, in a way what? In what way? Sorry. beautiful disaster ba? Mhm, Hindi kasi ano, 'di ba kasi meron akong mga pinagdadaanan, 'di ba? Of mhm, course, uh-huh. meeting my husband at that point wasn't really like ano, yung parang hindi ko alam kung ano yun basta, Nasa ano um ka, tawag yan, baka nasa gitna ka ng kalukmukan sa buhay, mga yes, gano'n. oo. Oo, And then ano, yun kaya masabi ko na beautiful disaster kasi hindi yung at that time parang ano ako, lubog na lubog ako tapos mhm, nakita ko siya. mhm. At the same time parang nung time na yun parang alam mo yung ano, yung parang naniniwala talaga ako kasi na parang if you pray for it, you get it. So yun yung parang Oh, parang sign yun 'no, parang sign na, hmm, "Lord, bigyan mo ko ng ganito kasi medyo hindi ko na ano, hindi ko na gusto yung ano, yung gano'n, alam mo may gano'n." joke ako diyan, eh. Kung wala ka Ano daw yan? shoulder to lean on, meron ka Ano yun? namang tuhod to kneel on para magdasal, para makahingi ng shoulder to lean on. Baka yun ang ginawa mo muna. Ewan ko kung na-gets niyo yung Oo. joke, lame, eh, 'no, pero may sense naman siguro. Siguro gano'n mga gano'n yun. So yun doon nahanap ko siya. Dumating siya and then Mhm, actually hindi rin ano, hindi rin madali yung pinagdadaanan naming dalawa kasi nga ako ah, mismo at that time ano, medyo ano din, very unstable in a mhm. way na medyo hindi pa ako siguro hindi pa talaga ako sure sa sarili ko kung ano yung gusto ko. Eh, kasi siguro bata ka pa nun 'no? And Siguro yes, mid-20s I or was early 25 ata. oo, I was only 25 at that time. mhm, mhm. And Yeah, then, parang feeling ko breadwinner siguro 'no? oo, Dumating ka tsaka sa time na ano ta's malamig siguro nung time na yun dumating ka sa punto na parang, "Pagod na ako." Parang gano'n ba?
ang dating? Oh, pagod na ako, tsaka feeling ko broken-hearted ako, tsaka parang ayoko nang maniwala sa mga lalaki din, gano'n. Hindi, Okay. tapos Ibang topic alam mo 'yan, oo. Ibang topic na natin oo, yang mga ganyan. Okay, so, oo. nakilala mo siya. So, talaga bang love at first sight both or Hindi, parang ay ewan ko, parang ano lang, parang I feel safe. It's not love mhm. at I don't think it's Is love he at older first than sight, you? pero Oo. no, he's only like 4 years older than me. Okay, okay, So there's tamang not edad much lang. difference, oo. So Mm. hindi talaga ano, hindi siya ano na hindi siya ano pang sugar daddy ko or something, hindi gano'n. Masyado naman 'yun, dapat sugar daddy talaga. Napag-uusapan na rin niya yung sugar daddy ano. Ayokong Ah, mag-focus tayo diyan sa baka sabihin nila mag-ano tayo yung mga love story na ganyan. Eto, hindi. pupunto na ako diyan, pupunto na ako dito. Hmm, Pagbigyan mo na ako. hmm, Marami kasi, magbabanggit ako mm, magbabanggit ako ng mga suliran, ng isang issue na gustong-gusto kong na gusto kong mabuksan ang utak. Hindi hmm, siyempre tayong mga nandidito sa ibang bansa medyo okey na tayo diyan, eh. Yung mga hmm, nasa Pilipinas, yung mga nasa pagpalagay na natin na hindi pa bukas sa mga interracial relationship. hmm. 'No, hindi naman natin sila masisisi sapagkat may mga kababayan din tayong gumagawa nito. Gaano ka naapektuhan na kapag ibang lahi, kay lalaki, kay babae, yung iyong napangasawa, parang ibig sabihin niya ginamit mo lang ito, 'no, dahil para magkapapel ka or para ano ka, iahon ka sa kahirapan. Paano mo ano ang points of view mo dito kung papaano mo sasaringin yung mga taong gano'n ang iniisip? Gusto ko sa'yo manggaling. Alam mo, ano, I think I cannot blame them just like what you said 'no. I Mhm, cannot blame them sa ano, mhm, sa opinyon nila na gano'n kasi meron mhm, naman din talagang gumagawa. Pero we mhm. shouldn't, generalize na lahat ng nakapag-asawa Yes, ng puti ay dahil para makapag-stay dito. No, it's not. Because oo. kahit mabait yung asawa namin, of course hindi rin madali makapag-asawa ng ibang lahi, 'di ba? Kasi Mhm, you have to meron kasi ding mga adjustments. Say for mhm, example, Norwegian. mhm, Halimbawa, isipin mo yung iba na kasi merong mga Norwegian na hindi nakapag-English. How would mhm, they communicate with each other? Hindi madali yung if you have to communicate with other people na hindi makapag-English, hindi siya gano'n kadali. And of course, yung pag-a-adjust mo lang sa culture, two different cultures, mhm, hindi siya gano'n din kadali, Kuya JDL. mhm. So, Totoo. I Hmm, think we should stop the stigma between like having this stigma na para na they married this one for para may isang Pilipina na namang anong tawag na may term sila dun, makakaahon sa kahirapan, gano'n ang oo. sabi nila. Kasi nga siyempre, I would "Uy, maghanap ka na AFAM," 'di ba? Binansagan nila niyan, affirm. AFAM, 'no, okey. Kasi minsan ano, ayokong Pilipino kasi ako, Pilipino tayo 'no, Hmm, in a sense, 'no. Pagka may gumagawa ng ganyan siyempre parang nahihirapan kang tanggapin na talagang may gumagawa talaga nun na parang, yes. okey. And Kaya lang dapat siguro, 'di ba, 'pag kung may mga tayong gano'n, wag muna kung wala tayong alam sa mga nangyayari, we need to hmm, pag-aralan muna natin yung mga tao before we judge, 'no? Mga exactly. tao ta's yung mga gumagawa nun, please lang po, wag niyo namang garapalin, 'no? At saka yes, at saka I mean like, Hmm, wala akong masyadong kasi parang siguro I respect their personal reasons by mhm, doing this. Pero please, 'wag naman masyado nating ipahalata na ganito yung natin, motibo oo, natin, 'di ba? We could oo, keep it like yung indirect way ba? Pero I yes. don't think so. Siguro Alam mo merong mga sa gano'n, madaling Kuya salita, JD. we are better than that, 'no? Yes, Yes. exactly. Pero hindi siya gano'n kadali, kaya Mhm, kung sabagay wala naman hindi ko alam kung papaano natin i-encounter yung mga taong stereotype or oo, nagbigay sa amin ng stigma na mhm, we just married them for mhm, paper's sake. Kasi kung gano'n na yung pag-iisip nila, we cannot do something about it. We just have oo, to prove to them na we married them for love. We married them mhm, because this is what we want. mhm. Um, ako mismo, I'll tell you, Kuya JDL, Yeah, even before it talagang parang ko na talaga, parang I have this dream already na
I want to marry hindi Pilipino. Gusto ko ng puti kasi gusto kong makapag-anak ng ng Gusto mo yung maganda yung magiging ng anak mo. oo. May Oo. tawag ako diyan. Magagalit sa Ano? akin yung asawa ko nito. May tawag Sige ako nga, diyan. sige. Ang tawag namin Mrs. diyan. JDL! Shout out, Anong mahal. tawag? Okay. Ibubulgar na natin. Pag sinabi kong contemporary, ibig Ano sabihin nun, iba yung nanay, bakit? iba yung tatay. Tingnan mo yung bata contemporary. I'm Alam so mo ba? sorry. I'm so bad. Alam mo ba? Oh, yes, that's okay. Ay, alam mo, hindi Pero ako ibig sabihin, nasasaktan. compliment nyo kasi nagagandahan kami. Ang gandang Oo, di bata. ba? Diyos ko Lord. Sana Oo, di kung ba? magkakaanak ako ganun. Uy, hindi. Kahit ako, Kuya JDL. Alam mo yung No. ay hindi ko din naman naranasan. Pero, of course, I have some friends na alam mo yung, in-walk, di ba? Uso kasi din dito na yung baby, i-walk, di ba? Sa labas. Yung i-stroller mo. Tapos may mga nagtatanong, uy, alaga mo, au pair ka. Parang yung mga nanay na pagkamalang au pair. No? Yes. Ako kinuwento ko to sa asawa ko. I was in the Middle East working, no? Nung panahon na yun. And alam mo naman ang kombinasyon kapag ang asawa Pilipina tapos, Bahraini, Middle Eastern, no? Nagko-cover ako ng isang event, mga bata. Picture ako ng picture sa bata. Ang cute eh. Ang cute talaga ng bata. Tapos, sabi ko dun sa babae na medyo may edad na, ang cute naman po ng alaga ninyo. Ginanon ako ng isang Pilipina. Ginanon. Tinapik akong ganyan. Sabi niya, anak niya po yan. Talagang tumalikod ako. Sige po, alis na po ako. Parang gusto kong lumubog sa kahihiyan. Alam mo, sorry. Oo, pero hindi ko alam eh. Hindi naman siya nagpakilala na siya yung nanay. Tapos, yung edad kasi nung nanay sa bata, sobrang ang laki. No, parang hindi ko alam sa edad niya na ganun, mag-aanak pa siya. Siguro late lang siya nag-anak. Siguro. I'm so bad. I'm so sorry. No, judgmental din ako kasi madalas. Pero I'm trying my best to. Pero totoo, pag sinabi namin contemporary, maganda, no? Yun, tawag dito, compliment. So, hindi kita masigsisi, no? Kasi, syempre, di ba? Sino ba ang nanay na hindi nangarap? Di ba? Wala. Yes! Tama! Kaya nga, sabihin man nila na uy anak, ito, pangalanan na natin, Master Red, Ate Margie, yung mga number 1 basher ko. Lagi nilang yung anak ko na parang hindi ko daw kamukha, pero at least hindi ko kamukha sa tatay. Pero galing sa akin, di ba? So, hindi talaga ako na-open sa mga ganyang joke. I think I admire you, no? Sa ganun, lalo na kung magkakaroon ka ng babaeng anak. Alam mo kung bakit? May iba kasing mga tao, lalaki o babae, na parang pag ang maganda yung anak nila, nagsiselos pa sila, no? Shame on them, no? Shame on them. Mas dapat, mas gusto mo, mas maganda sa iyo yung anak mo at mas gwapo sa iyo yung anak mo kaysa nakikipagpaligsahan ka sa kanila. Kasi hindi maganda yun, ikaw yung magulang. Parang, ang tawag ko, napaka-loser mo naman para mainggit ka pa dun sa magselos ka pa dun sa anak mo, di ba? Kaya nga, yun talaga yung reason kaya JDL na nag-asawa talaga ako ng puti kasi gusto ko talagang magkaanak ng gwapo. Yun. Nagkaanak ka naman ng gwapo, no? Oo, medyo gwapo naman. Medyo may gwapo, itsura din humble naman. ka rin eh. Pero medyo gwapo naman. At least mas gwapo pa sa asawa ko. So, meron bang mga cultural clash sa pamilya minsan? No, hindi maiwasan yan. May cultural clash yan. Yes, meron na. Before, ito, number 1. Before, buntis pa lang ako, nung nalaman namin na lalaki yung anak ko, sinabi na ng asawa ko na wag nating alam mo yung papatuli. Sige na, sabihin mo na. Pwede naman yan. Legal sabi yan. niya, number 1 kondisyones natin na paglalabas na yung bata, hindi pwedeng itutuli yan. Sabi niya, number 1 kondisyones talaga, di ba, kasi sa atin, di ba, parang sa Pilipino, di ba, dapat talaga natuli yung bata. Alam mo naman sa atin, so dito, yung number 1 talaga yung pinag-usapan na yun namin. So, and, ano, pumayag ka doon? Pumayag ka sa condition niya? Yes, oo. Okay, then, ikaw naman, ano condition mo? Ang condition ko din naman, wala kasi ako masyadong kondisyon. Very easy. I'm the easiest woman. Sure. Chill, no? Hindi. Sila hindi. Kasi,
Ang ano ko lang naman talaga is allow me to discipline my kid and that's it. Okay, gano'n Pero lang. hanggang ngayon, oo, parang hanggang ngayon Kuya JD, parang ang hirap talaga. Parang hindi pa din kami nag-ano, parang hindi pa rin kami nagtutugma when it comes to disciplining sa Mm. pagdidisiplina ng So, bata. sino Medyo ang nagka-frustrate ikaw ako. yung mas medyo conservative sa disiplina o siya yung medyo Ako yung medyo progressive? strict. Ako yung strict tapos siya yung medyo very Norwegian talaga na careful ng mga nagsasabi mo the way you approach kung may mali yung bata, yung parang gano'n siya yung Diplomat, very diplomat. diplomat. Ikaw yung medyo talagang Oo, hysterical 'pag may ginawa, ano? oo, oo. So, sabihin mo Siya sa yung kanya, mas mabuti nang umiyak ka ngayon at pinagalitan mo yung anak mo kaysa pagtanda niyan, ikaw yung umiiyak, pero parang gano'n. sa anak mo, ano nakikita mo, may nakikita ka ba na may pagka-Pilipino sa kanya o may nakikita ka I think siyempre 'di ba dapat proud ka 'pag may nakikita ka, "Uy, it's so Pinoy," 'no, 'pag nakita mo yung anak Oh mo. yes, naku 'pag I think there's one thing siguro yung pagiging niya, yung pagiging jolly niya, yung Ah, madali siyang makapag-adapt doon sa let's say for example mahiyain siya pero once he is in the crowd, lagay mo siya diyan sa crowd, ang bilis niyang makapag-adjust, ang bilis niyang makakuha ng mga friends. So gano'n parang ah, feeling ko so so parang Pilipino nga yun, ano? Kasi very tayong mga Filipino. Pilipino, kahit ilagay mo sa isang sulok, kahit iba't ibang lahi yan, pag-alis Hmm. nun may tropa na yun paglabas. Oo, gano'n yung Gano'n anak ko, tayo. parang ang bilis Hmm, niya makapag-adjust. Sabi ko, "Sa akin 'to kasi yung asawa ko hindi ganyan." Sabi ko, mhm, "Sa akin mhm. 'yan." Oo. And, ano pa ba, yung mga Sinasabi mo sa kanya yun na gano'n minsan na, "Oh, oo, it's" oo, ah, oo. papaano siya nag-aano, papaano niyang inaano yun in a way, papaano niyang, Hindi, ina-accept yun? Oo, oo, tine-take, yeah. alam din naman niya kasi na sa akin galing yun, tsaka alam ko din mismo na yung Is family he niya hindi proud na gano'n? Na yes, gano'n? yes, oo, Wow, oo. hmm, Oo, proud yung asawa ko. hmm, Kahit yung 'pag halimbawa proud din siya na makikita niya yung anak niya like say for example kumakain ng hmm, pandesal, gusto ng rice, mhm, fried rice for breakfast for example, nagiging proud siya sabi, "Oh, that's very Filipino. Do you get it from your mom?" Oh, gano'n. mhm, So, medyo masaya naman ako sa mga gano'ng mga little okey. thing. Ilang taon na ba yung Yun anak nga mo? lang ha? Ilang taon 8 na? years old, 8 Tinuturuan mo years old. tinuturuan mong mag-Tagalog 'no? Hindi Naku, yun naman? nga yung problema. Yun talaga yung problema ko Kuya JDL kasi wala akong masyadong pasensya, eh. Alam mo yung Wala kang yung pasensya. 'pag nagi-give up ako, dati binibisaya ako 'di ba kasi Bisaya ako Mhm, 'di ba? mhm, So, gusto ko talaga na magbisaya sana, eh, mm. kaso lang talaga 'pag hindi maintindihan wala na akong pasensya Hindi, so we switch back to alam mo English. ba, may mga kaibigan ako sa YouTube na nakikita na namin sa personal na gano'n din, na ang asawa ibang lahi tapos ang anak nila ang ganda 'no? Alam mo number 1 Hmm, sinasabi naming mag-asawa, hmm. pag-artistahin natin sa Pilipinas. Ay gano'n din yung ko dati, yung ko, Alin? pero sabi ng asawa ko, sabi ko, "Ipapasok ko 'to sa Pinoy Big Brother 'tong anak ko," sabi Oo, ng asawa oo. ko. Eh, gwapo, eh. Sabi niya Oo. oo, oo, sabi niya, "Let him decide. You cannot Wow, decide for it." it's Oo, so let ano, him decide. European ano, it's so European Oo, pagka gano'n. Oo, 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 let him decide, you cannot decide for him. mm, So gano'n yung mga lang niya, mm. sabi. Oo, Okey, so religious view. Any religious views na nagka-clash kayo? Okey, without any are you practicing Catholic ba or, born again or any religion? Mhm, I'm a Catholic but not practicing anymore, but, practicing and soon I'll be practicing anymore. no, so it's Again, I'll okay, be it's okay. practicing again. I'm Oo, sorry, pero I'm just being honest. mhm, I think it mhm, has something to do with I'm sorry, Lord. Alam ko, my faith is still there. Pasensya na ha, mhm, pero I think I do not know kung ikaw, Kuya JDL, kung Katoliko ka ba, pero I feel like it's mostly in the I'm sorry sa mga hindi naman lahat ha, pero I'm sorry. I think this is just my based on my experience na uh-huh, pag if you are in a crowd of Filipino, parang mhm, parang medyo nakaka-bad vibes minsan yung maritisan at saka yung hilaan pababa. Although hindi yes. ako gano'n Mhm, ha, I'll tell you, mhm, I'm open, willing akong makinig sa mga ganyan-ganyang bagay pero, mhm, at some point parang na siya, parang medyo toxic na in a way, na parang mhm, ayaw mo mhm, ng hindi na siya kung gusto kong if I want to be in a Filipino community, gusto ko yung naggo-grow ako, hindi yung hilaan pababa. oo, So, gano'n tama. yung kadalasan sa simbahan, eh. Yes. Kaya minsan No, it's okay. nag-a-avoid Ang gusto ako. ko lang naman malaman dito na okey, sa family sa pinag-usapan niyo ba na okey, dito sa pamilyang 'to, I want us to,
halimbawa, born again or Protestant or Catholic or whatever or Jewish, no? Siya kasi hindi ko alam eh. Your husband ba is Alright. practicing Catholic? Yung husband ko is ano siya, Yeah, Pentecostal? Yung gano'n? okay, parang Oo. Protestant, no? Oo. Oo, Protestant, gano'n nga. Pero parang wala din kasing paki dito ano, walang parang Yeah, it's that's not good, no? it's not a big Hindi, issue. kasi Like for inaano ko dito, example eh, 'no, minsan mm, nangyayari 'yan ano, nangyayari 'yan sa buhay na mag-asawa, especially if you're interracial relationship, mm, minsan nagkakaganyan. Pero at least sa inyo wala namang problema. And then mm. sa bata, parang he can decide when mag-reach siya sa kanyang tamang edad? Gano'n ba ang kasunduan niyo? Actually si Adrian, yung anak ko, he is baptized as a Catholic? Catholic and I think Uh-huh. yeah, and I think that's the reason why also that I have to go back to church again kasi may Mm. mag-first communion na, 'di ba? So, Yeah. at saka he is very curious din talaga sa Bible. Na may Mm. tanong-tanong na siya na minsan hindi ko masyadong masagot and then I Mhm. have to refer him to his grandparents kasi Katoliko Mhm. din kasi yung ano, eh, Sa yung mommy mo or sa yeah, in-laws mo? sa in-laws ko, oo. So, medyo Mm. nakakaano sila kasi yung ano ko, yung mother-in-law ko, parang ano siya, yung editor siya ng mga ano, ng Oo. Bibliya That's good, dito. 'no? Oo, Alam mo, hindi oo. ako nagtanong about mga in-laws kasi, para sa akin kasi, okey naman may respeto tayo sa mga in-laws ng Hmm, kanya-kanya, 'no? Pero ang mas maganda kasi mag-focus tayo within circle lang sa loob ng bahay. hmm, Kasi in the end of the day kayo-kayo rin, 'no? Dapat hmm. wala na masyadong pakialam yung in-laws Hindi, unless hindi kasi andito din kasi sa Norway ano, Kuya JDL, mm, parang nirerespeto nila yung personal privacy. space ng tao, yung Oo. privacy ng ano. So, hindi sila masyadong nakikialam, hindi gaya sa atin na yung parents ng asawa ko nangingialam kaya isa Yes. sa mga Oo. dahilan na naghihiwalay, may ano, may Mhm. awayan yung mag-asawa. Hindi talaga isa din siguro sa Magandang ano, ano, magandang ano practice nila, 'no? na Mm. oo, na ano hinahayaan lang nila yung mga anak nila na ano, kung anong Mm. gagawin, parang hindi talaga nangingialam. So, Oo. it's Yung mga nakikinig na ano 'no, conservative 'no, maging progressive conservative na tayo na, okey, ano tama hindi namang masama ang pagbabago 'no. hmm, Dapat nagbabago din yung isipan natin na in a way na mapapaganda yung relationship mo dun sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi naman porket na, hindi ayaw mong pakialaman ka dun sa ginagawa niyo sa buhay niyo, eh, wala ka ng respeto dun sa hmm, magulang ng asawa mo, yung asawa mo sa magulang mo 'no. Kasi, hmm, tanggapin natin yun na pagka lumaki na tayo, eh, magkakaroon tayo ng kanya-kanyang buhay at mga views 'no, yun lang. correct. Mm. Oh, Alam mo, yes, maraming salamat ano. So, thank you so much 'no at, nakausap kita 'no at, pinagbigyan mo ako sa topic na 'to kasi parang normally feeling hindi ka naman nagta-topic ng ganito sa channel mo, eh. hindi, parang feeling ko din naman Kuya JDL, alam mo Oh, ba nag-prepare ako dito ng ilang pages kasi akala ko ito yung mga isasagot ko, parang iba ano yung ba? Ano ba yung sinasagot mga ko prepare mo? ngayon. Magbigay ka ng halimbawa, we still have time. Yung ano, gusto ko sanang i-ano, emphasize na gustong-gusto ko yung Norway kasi medyo relaxed yung buhay, yung Yeah, gano'n. okay, you can tell Oo. them now. Okay, Oo, so, 'di ba? ano ang gusto mo sa Parang Norway? gusto ko Bilang, yung ano, ano dito ha, sinasabi ko dito na yun nga yung parang personal space, parang mhm, yung let's say for example, bina-value talaga nila yung let's say for example, if you are off for example, ibigay nila sa'yo yung off mo, wag mong disturbuhin, wag mong tawagan at papatrabahuin ka sa day off mo, hindi mhm, gano'n, gano'n yun mm. dito. Isa Okay, sa yun ang mga bagay na gusto ko. And of mhm, course, I'm very proud kasi alam mo kahit nasa Norway ako, parang alam mo yung parang nai-integrate din ako, parang proud ako being a Filipina working in the nursing home kasi ang dami nating ang dami nating care. Anong tawag nun? Yung empathy, passionate, passionate, you're oo. At saka mm, yung care talaga, yung parang, oo, yung paano ka mag-aalaga ng mga matatanda. mhm, Parang it's mhm, very natural for us, 'di ba, na mag-aalaga mhm. ng mga matatanda. Tapos sa atin parang wala lang yun, pero 'pag nakikita na yun ng mga Norwegian, Very 'di ba, passionate "Uy, ang ka galing." doon sa Yes, pag-aalaga sa mga elderly, oo. oo. And I think So it's very natural and I think for us it's nothing pero talagang big time na yan doon sa mga Norwegian.
So I think Oh, it has tsaka something to do with we the are Filipino proud of culture, you, no? 'no? Kasi Mm. siyempre meron kang silbi sa lipunan, especially nasa ibang Yes. bansa ka, okay? And, Mm. you are proud to be still a Filipino even though you're living in Norway and Mm. inaangat mo yung kalidad ng pagkakakilala sa mga Pilipino, alright? Correct. So, Ah. thank you so much, ayun talagang, I'll give you the floor. You can say whatever you want to say. Thank you so much. Any last, sentences or whatever you want to say in our Yes, listeners this and is our just audience? before I come here, Kuya JDL, I was with my friend, the Disney princess in Norway. Mhm. Gusto ko lang siyang magitin. Hi to you, to my Uh-huh. very dearest friend, Disney princess in Norway. Eto na, Mhm. ibibigay ko yung link sa'yo later para makita mo to. Na-shoutout na kita, ang aking Disney Mhm. princess na friend. And of course, aking TikToker queen na friend. Hello to you. Ayan. Alright. Kasi may babatiin din akong taga Norway na dalawa, 'no, si Mm. taga YouTube na si Manong Baru, hindi na siya masyadong nag-aano ngayon sa Norway, tsaka si Mama Langgi, 'no, taga Norway din 'yan. Hindi ko rin 'No, kilala. tatlong tsaka si EA Vlogs, right? Oh, beshi ko yun, yes. Ayan. Mabait So, yun. Mm. maraming salamat sa inyo and, ingat kayo. Then, Yes, hopefully kailan punta ka na dito? Kailan kayo pupunta ni Mrs. JDL? pinaplano pa namin, 'no, sa pag-usapan Oh, ng pero yes, oh, hopefully yes, wag dito, kailan? 2027, 'no? Oo. Oo, sana ma-meet ko lahat yung mga content creator na nandiyan sa Norway and, looking Oh, forward to see you guys. Alam mo ang sagot lang diyan, lottery, 50 million. Ang bilis bakit? niyan. Siyempre I'm gonna quit, hindi naman ako magku-quit, 'no, magfa-file ako ng leave of absence and I'm gonna travel the world with my wife. Ay, wow, maganda Mm, 'yan, sige. oo. Sige, okey na. Maraming salamat, Wala na ako sa'yo at, yes, thank you din Kuya thank you JDL. sa uulitin. Okay, maraming Yes. salamat po sa pakikinig at, Alright, thank siyempre you. Anime and Kuya JDL. Yes, bye. Usapan natin. Bye. Ba-bye. Bye-bye.